Uso na naman ang sakit ngayon dito kasi winter na nga. May ubot sipon yung mga bata kaya nakapila ako dyan dahil ayaw ko mag-antay ng matagal sa clinic lalo na pag may mga batang dala. Yun nga, after 10 minutes ay natapos na kami kaagad kaya nakauwi kami ng madali dyan sa bahay noong Friday. Kinabukasan, Sabado, okay pa naman sila, wala naman sila lagnat. So nung hapunan na yun ay nagluto ako ng sabaw at saka yung bihon na madali na lang kainin para naman hindi masakit sa lalamunan. Dapat malambot at saka may masabaw-sabaw. May inaka-stock naman akong bihon dito na set na yan at saka may timpla na. So hindi ka na magtimpla-timpla. Ito yung madali lang siyang lutuin. Wala pa siguro 10 minutes ay luto na yan. Nagluto rin ako dyan ng yakiniko sa frying pan kasi yung panganay ko ayaw niyang kumain ng bihon. Kaya ganun talaga. Kailangan natin pagbigyan yung mga bata. Hindi naman lagi-lagi. Pagkaluto sa gisadong bihon ay sinunod ko na yung niluto yung yakiniko nung anak ko. Habang inaantay ko siyang maluto, nagtadtad na rin ako ng mga gulay at saka prutas para sa mga bata. Dito sa bahay, pag meron talagang masamang pakiramdam ay nagmamas talaga ako. Kasi ang dahilan ko naman ay kung ako ang mahawaan o ako magkasakit wala mag-aalaga sa kanila. Lalo na yung mga may batang maliliit pa, nagmamask ako talaga para naman hindi ako mahawaan. Kung mahawaan talaga wala naman tayong magagawa pa, pero at least malaki yung chance na hindi ka mahawaan pag nakamask ka. Katulad ngayon may mga ubo at sipon sila, kung hindi ako magmamask dyan baka mahawaan din ako ng ubo at sipon at ako mahirap ng kumilos pag may masamang pakiramdam yung katawan natin. Tapos na ako nagluto ng bihon at saka yung yakiniko para sa aking panganay. Susunod kong lulutuin ay yung sabaw naman. Kailangan ko talaga tong sabaw na to lalo na sa mga anak ko yung may mga masakit yung lalamunan. Bago pala mag alas 7 mga Zay ay kailangan nakakain na kami ng hapunan. Kahit noon pa ay ganyan talaga yung rules ko dito sa bahay. Kaya ganun kaaga kasi wala pang alas 9 ay pinapahiga ko na yan sila sa kanilang higaan dahil kinabukasan nga ay may school sila. Kahit may school o wala, ganyan talaga sinanay ko sila ng ganung oras yung routine namin. Malapit na maluto yung sabaw, nilagay ko na yung tofu at saka yung meat crab. So, dinamihan ko na pala ng luto para kinabukasan. And then maghugas na rin tayo kasi yung first batch na hugasin ay marami sandamukal. Mamaya pagkatapos naman kainan, marami na namang sandamukal na hugasin. Dahil Sabado ng gabi yan, abay tinulungan ako ng aking panganay. Buti naman nila ko ay gutom na kakain ako ng hapunan pero sa katabi ko dyan ay medyo masama yung pakiramdam niya. Wala namang lagnat pero ubo ng ubo kaya hindi maganda yung timpla niya. Habang kumakain ako ay sinusubuan ko rin siya. Kaya kung sa baga multipurpose tayo ngayon ganun talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa kasi may mga bata. Kinagabihan mga alas 9 na ayan yung mga pangyayari. Abay nilagnat na ang aking babae. So ayan nilagyan ko siya ng sa noo niya dahil para bumaba yung lagnat at the same time pinainom ko rin siya ng pambababa ng lagnat kasi malapit na 40 yung lagnat niya. Dahil masama ang pakiramdam yung anak ko babae, ayaw talaga niyang matulog sa kwarto niya. Kaya nangyayari, nagsiksikan kami dito sa loob. At saka si Bunso naman, masama din ang pakiramdam. Pakiramdam ko ay lalagnatin din dahil tulo na tulo yung sipon niya. Kaya laban ina, nasanay na rin ako sa ganito sa haba ng panahon. Ito ay madaling araw niya, chinek ko na yung lagnat niya, may lagnat pa rin, pinalitan ko lang yun sa noo niya. Kasi nga, para sipsipin yung init ng katawan niya at pinainom ko na naman siya ulit ng pabababa ng lagnat. Pagkatapos niyan, bumalik kami ng tulog ulit.